Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Gago! Alala ninyo, di ba, meron niya dating chairman ng isang ahensya. Pagkatapos nung mga dilawan, lumipad sa ibang bansa, di ba? Wala na, goodbye na. Ganun yan eh. Kaya yung mga magnanakaw ngayon, pinatatagal lang nila yan. Tapos tingnan ninyo, lahat sa mga yan lilipad na sa ibang bansa kung saan hindi sila pwedeng makuha at i-enjoy na lang nila buhay nila. Pero alam mo, ito mga kababayan, this is a serious matter. I don't think they would enjoy life having that kind of guilt. Alam mo, yung mga yan, ano yan eh, meron kaluluwa yan. Meron ba ba? Parang nagduda ako dun Hindi, may mga kaluluwa pa yan. Sigurado ako inuusig yung mga kaluluwa niya, mga animal na yan. Diba? Na pag sila'y matutulog na, inuusig sila ng mga kaluluwa nila na ninakaw nila yung... Maaring iba ang kaluluwa ho iba yung guilty ka. Hindi, marami kasi dyan di na nagigilty, di ba? Wala na konsensya. Tinatawag natin konsensya. Marami dyan mga ano na. Pero yung mismong kaluluwa mo, your inner soul, ika nga, ay sigurado ko ginagambala sila gabi-gabi. Di ba? Na hindi porket mayaman ka na, kasi nga sabi nga nila, di ba, bumili ka man ng sobrang laking bahay, condominium, o di kaya ay napakagandang kwarto at napakagandang kama. Ngunit ang tulog ay hindi mo mabibili. Yung kapayapaan sa pagtulog, hindi mo yan mabibili. Kahit anong kasaganahan ng buhay mo, hindi mo nabibili yan. Ang kapayapaan, napakahirap bilhin ho niyan. It really something that every one of us is looking. As a matter of fact, every one of us, we try to earn money. We try to work hard because of the peace of mind. More than anything else, it's not the luho. Yung luho na yun, bakit mo hinahanap yun? Para sumaya ka, para may peace of mind ka, di ba? Para relax ka na lang sa buhay. Di ba? Yung health mo, yan ang, kaya nga di ba, yan ang mga pinaka-treasure. Bakit mo gusto maging healthy? Because of peace of mind. Gusto mo bang malalaman mo, matitigo ka na? Dahil sa hindi ka healthy? Hindi, di ba? But the peace of mind is napakahirap po niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayaan nyo darating ang panahon, yung mga yan ay magkakaroon tayo ng hustisya at magkakaroon tayo ng alam mo yun, para bang mababawi natin yan mga kalokohan na ginagawa nila. Ayoko kasi sabihin yung karma pero yun na yun. Pag-usapan nun natin ito kasi meron dito nga siniwalat si Marcoleta na kung saan ay sinasabi niya nga tila iniwasan ni Lacson. Naku po, patay tayo dyan. Ang tindi ng bitaw na naman ni Marcoleta dito. Kawawa to si Lacson talaga. Nagbumukhang tae kay Marcoleta. Pero bago yan, may konting paalala lang ako dun sa ating pakape. Pero kasi tayong pakape. Ano yung pakape natin? Makakatanggap ng 500 GCash sa bawat sasagot ng tama. Unang tatlong sasagot ng tama, magkakaroon ng 500 GCash. Unang pamantayan, si Ann Harot ang sasagot sa inyo at sa comment section. Huwag nyo siyang i-PM, hindi kayo mananalo kung i-PM nyo siya. Sa comment section kayo mag-comment. Dito sa video na ito, dito siya nagbabatay, okay? Dito ang basihan. Kaya mga kababayan, wag po tayo matigas ang ulo kasi yung iba daw,
pinipm si Ann Harot. Hindi ko pwedeng palakasan dito, ha? Mag-comment kayo sa baba. Yung sagot sa baba nyo ilalagay. Okay? Sa comment section dito, sa video na to. Sa original Banat Bay. Hindi pa pwede kung saan-saan, ha? O, pangalawa, yung mga nanalo na, wag na kayo mandaya. Hindi na kayo pwede uli manalo. Bigyan naman nyo, i-share. Kaya nga tayo nagkaganito para mag-share-share tayo ng mga pagtulong sa ating kapwa. Tapos gusto nyo makamkam lahat. Huwag na kayo sumali kung nanalo na kayo para naman para sa ibang tao naman ho ito. Okay? Sana ho, yon. Pangatlo, kailangan no, yung tamang sagot ay kumpleto at malalaman nyo yung tanong hindi sa huli, hindi sa gitna, hindi sa una. Bahala na kung kailan. Kasi yung ibang ginagawa, fino-forward lang, inaabangan yung question eh. Huwag ganun. Dapat panoorin ninyo. Ha? Kasi para makita ninyo kung ano talaga yung essence nung pagpapakape natin. Para ho lahat talaga tayo ay tumutok at maintindihan ho yung discussion natin, di ba? So, tutok lang kayo dyan, di ba? Kung may tutuktuin, parang ayoko yun. Parang yun yung nagdemanda sa akin, ha? Kung may tutuktuin, may tutok kape. Tumutok ka lang, may kapakape ka na. Ayun. Ayos ba yun? O ito. Panoorin na natin si Marcoleta. Okay. Welcome to this, folks, and Good morning, Attorney Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa Attorney TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho at pinaunlakan niyo po ang It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create... Ito yung sinasabing repercussion kasi mananagot daw siya sa pagpresenta ng witness. Tangin ang gago talaga. Hindi. Pakagago, no? Ikaw na nga yung nagpakita ng witness na nagsasabi ng mga totoong nangyayari, tapos ikaw pa mananagot. Hindi naman yung katulad ng isang senador na involved sa tanim witness eh. O, di ba? Di ba? O. Gago! Tama po ba, Kosen? Hindi naman yung katulad nung senador na yun eh. Yung, ewan ko ba? The mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this and other legal luminaries have also agreed that notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ho ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath. And then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, Senator But let's get back to the allegedly... What is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these
ipipresent niya yung paper. And then, all the guy would have to do is bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Naku po, subukan mo yun sa notaryo. Totoo bang kayo yung nagpirma dito? Baka kunin na, wag na. Wala ka palang tiwala. Lumayas ka na dito. Umalis ka po. Maghanap ka ng iba. Baka ganunin ka nung nung secretary. Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is something that we should recognize. So, totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Nako. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most... Alam mo, napapansin ko dito medyo sinasalo ni nitong isang to, itong dilawan na to, itong pinklawan na ito, dilawan na ito yung ewan ko, itong mga senador. Oo. Kasi ito, bumibira ng konti dito, pumipitik na dito si si Marcoleta, sinasabi na niya na sana, ito nga si Gutesa, ano ba ito, si Gutesco ba ito? Gutesa. Gutesco kasi madalas kong punta noon Si Gutesa na para bagang nagsalita, siya na nga nag-connect doon sa mga mastermind. Siya pa ang inuusig ngayon. Di ba? Tapos biglang salo to si Lacerda na sinasabi niya ngayon na, hindi, imbitahan naman na yun ng senador. Naku, sus, wala ka sa mga patot. Naniniwala kayo sa kay Pinky? proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Texay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Texay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay,
ba't hindi mo ka ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was Ayan, so tinatanong nila Sherda, di mo ba nasabi yan kay Lacson? Sabi niya, ito na kagad binara kagad ni Lacson eh. 'Di ba? Sinupla kagad ni Lacson yung idea ni Marcoleta na bakit hindi ipatawag, 'di ba? Wala eh. Mainang nila lang yung si Lacson. preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals Yes. like us. Sir, You're hindi not. kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. Grabe, no? Oh, 'di ba? There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there, no? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why Ako, actually, mali din yung ganong klaseng proseso na sinasabi. Kasi alam mo, magiging obvious yan eh. Sigurado ako, kunwari, sandali may pipresenta kami ha. O, aalamin muna yan kung anong sasabihin, ganyan. O, tapos, hindi na ipipresenta, sasabihin na naman nila, executive session. Buti nga na-caught off guard sila eh. Pero at the same time, hindi pa rin totally caught off guard ang ginawa ni Marcoleta. Kasi kung matatandaan ninyo, pinaalam niya eh, can we present this witness na ganito, kinuwento niya na pinapunta ako sa ganitong lugar, tapos can you present this witness? Oh. Yun ang maganda, kasi transparent, di ba? Pag sinabi ni Lacson, hindi pwede yan. Magagalit ang taong bayan. Pero yung gagawin mo secret yung usapang ganon, naku po. Si Remulla nga nagagalit pag secret daw. Di ba? Gago! So ibig sabihin nun, ito hindi ho ito masasabi nating itinago. Kasi pinaalam naman eh. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag muna, mag-usap muna tayo. Ba't di niya ginanon? Takot siya sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes. But as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet po lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na?
ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, or- yes. Oh, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon. Hindi, we're in Manila kung saan mo gusto malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to the seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make your shape available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, Bakit confirmed hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang Mga ginagamit? ganun ang type, binabanggit same nila. type Sabi daw. ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he connect Naintindihan natin, di ba? Yung testimony nung si Gutesco, same nung kila Bryce na yung maleta, lalo na yung mamahaling maleta, di ba? Na doon nilalagay yung pera, same. So may connection talaga, hindi nag-iimbento. Talagang may alam yung tao. Kaya nga, ewan ko, siguro dahil nga yung sila Bryce at saka kung sino man dun sa mga DPWH, takot kay Romualdez, alam naman po natin. Yan ang tinuturing na Panginoon ng mga animal eh. Lalo na sa gobyernong to, si Romualdez eh. Kaya takot sila dyan magsalita. Intindihan ko, wala sila mga bayag na ituro yun. Pero itong isang to, yung security, marine eh. O may bayag. Di ba? So ayan, binuking niya. Pero sabi nga, konektado yung kanilang testimony, yung kanyang testimony. kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit important? Gutesa pala, hindi pala Gutesco. Talay. Welcome to this, folks. And Uy, ano nangyari doon? Bumalik. Sorry. Ako naman. Anong nangyari ba? welcome to this. The safety and the security of his family. But, Sensitive witness, and you just brought him in, you will normally ask for we're in Manila kung saan mo gusto. So, hindi CCTV si Senator Ayan to. Gutesa. Napaka-importante ng Yan. Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage. Pati pala si confirmed yung Vizcaya. Kaya luggage, ngayon yeah. maintindihan. Oh. Ba't hindi nila same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang Mga ginagamit? Same ganun ang type, binabanggit sila. Sabi ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko,
merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Nahuli? Yari kayo doon. Sigurado ko by this time, alam na ng Marines, alam na ng mga militar kung sino yung gustong magpategi. Kasi siyempre kung nahuli yan, paaaminin yan. Oo. Naku, matinding pagpapaamin ang gagawin sa kanya. Sigurado tatali yan, tapos sasabihin sa kanya, umamin ka na. Gano'n. Tinali pa. Hindi, di ba? Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain, merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Eh, sa Ano naman? Ito si Lacson. Anong essence nun, Brad? Pinky, anong essence nun? Diba? Bakit mo kailangang pangkunin kung sino sumundo? Ang bihira. Ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. Oh. Natural, kasi alam nyo, ako pumupunta po ako minsan dyan sa Senate. Mahigpit po ang security dyan. Sisiguro din, saan ka pupunta? Sinong pupuntahan mo? 'Di ba? So itatawag mo na para baga mga condominium, hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan hindi pwedeng dire-diretso ka lang. Kahit alam mo pa kung ano yung unit na pupuntahan mo. O kahit diyan, alam mo yung opisina, hindi pwede or else dadagsain sila ng mga nanghihingi ng tulong sa mga senador. So ibig sabihin, kailangan may verifikasyon. So to verify at hindi na magulo, natatawag pa sa opisina, abay, sinundo na. Ang hindi ko maintindihan kay Lacson, bakit kailangan pa niyang kunin yung CCTV? Ay, ito na naman siya dun sa CCTV. Sumablay na nga siya dun sa CCTV na sinasabi niya nung una eh. Hindi ko alam kung nagpapa-excite ka lang, Lacson eh. Sumablay ka na dun, naalala mo yung magdadala ng pera o yung isang di umano pumasok pala yung palaki. Hindi ito di ba? Pumasok daw yung isang kontraktor doon sa Senate. Ano nalaman mo doon? Kay Erwin Tulfo pala. Kasi may gagawin doon sa loob. Pero pininta mo na sa publiko na para merong bit-bit na pera yung kontraktor at dadalhin sa senador. Yun yung pinipicture mo eh. Pinalalabas mo sa tao na ganun. Pero sunog ka doon eh. Diba? Bakit ko nalaman sunog ka? Hindi mo na tinuloy eh. Hindi mo na diniin eh. Pero ang pinalalabas nyo doon, nung una, merong isang kontraktor na nagdala ng pera sa loob ng isang senador, opisina ng senador. Nung nalaman mong kakampi mo pala yung senador na yun, bigla mong iniwan sa ere. Yung topic na yun. Diba? Iniwan mo yung issue eh. Ay, wala pala, mali pala, meron pala talagang ginagawa. Alam mo, di ba, eto kinikwento ko na ho sa inyo ito, even before malaman pa ng publiko na masusunog si Lacson doon. Bakit? May nagsabi sa akin eh. Diyan sa loob ng Senado eh. Naka, masusunog siya dyan sa sinasabi niyang babaeng naghatid. Una, wala sa oposisyon yan. Wala yan sa mga minority. Pangalawa, ang ginagawa dyan ay yung opisina ni Erwin Tulfo. Kaya pumasok kasi inaayos. Kasi talaga namang may butas. Di ba? Eventually, yun ang lumabas sa talagang katotohanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong si Lacson, mahilig lang ito eto, anong problema kung sunduin ni Marcoleta doon sa labas o doon sa entrance yung si Gutesa? Anong problema doon?
Hindi makakapasok yun. Kaya pinasundo niya sa tao niya. Pambira ka, Lacson. Halatang halata ka na. Na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan, sa kasi pagpasok doon pa sa lang, guard, kasi maraming Pirmahan. pirmahan. You have to check in, eh. Para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Yo, Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng ito CCTV? si, magulong magtanong. Hindi yun ang tanong doon. Hindi, normal lang naman may CCTV dyan, di ba? Hindi ganon. Ang tanong dyan, bakit? Bakit kailangan pa yun? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying. Ano po? Halata naman masyado mong inilulusot yung mga kaibigan mong senador, Brad. Gago! Can be verified independently. And CCTV is a good basis sir- to say that you're The question nga, Mr. Lasierda, kakainit ka ng ulo. Ang question nga doon, bakit pa? Anong purpose? Ayan na nga, inaamin na nga ni Senator Marcoleta, oo, pinasundo ko. What the fuck? Naku, napai-English tuloy ako. Ano ang purpose? telling the truth. Or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Para mag Oh, diyan, mabuti pa si Attorney Trixie. Anong significance nung pagtatanong? Di ba common courtesy naman yun? Kung guess mo yun, ano ba? Anak ka ng wewe, oh. present yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka na, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Alinaw nun, no? Pero sa Senator Lacson, Tama nga naman. Kanino pa pupunta yan? Akong kausap niyan, eh. Oh, ako nag-isabi sa kanya na pumunta na dito. Ano? Nakakainit ka ng ulo, Lacson. is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun. Yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung Lasierda, bakit ganyan ka? Abogado ka pero yung tanong mo pang grade 1. gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was Pupunta pa sa Seascape. Alam niyo yung Seascape, ano yan eh, may mga kapihan dyan, restaurant. Diyan niya pinuntahan, diyan kinausap ni pangalan nito, ni Marcoleta, si Mike Defensor regarding dyan sa ano na yan. I think nandun din si Gutesa. So, pinapuntahan pa. Lacson, makinig ka, ha? Senador ka na, hindi ka na investigador. Hindi mo trabaho yan. Inamin naman niya, di ba? Nagkita sila. Kasi alam mo, honest nga ito si Marcoleta eh. Kasi pwedeng kulayan yun eh, kung sakali yung pag-amin niya. Pero hindi eh, inamin niya. Hindi, kasi ganito yan. Tinawagan ako ni tapos meron daw siyang witness na gusto ako makausap, bla bla bla. Kaya pinuntahan ko, nag-usap kami. Honest na honest yung mama. Bakit mo kailangan pampuntahan yung restaurant? Baka gusto mong pang malaman magkano yung bill. Babayaran mo ba? Kung babayaran mo, sige, puntahan mo, alamin mo anong restaurant. Anong purpose mo, Lacson? Sige nga, anong purpose mo? Bakit mo pa kailangan puntaan yung restaurant, yung Seascape, para tingnan kung nagpunta ba dyan si Marcoleta? Inamin na nga na nagpunta eh. Inamin na eh. Tapos,
Nagpunta ba si Marcoleta? Ano mayroon? Ano kachismosa? May mga kilala akong ganyan. Yung hindi masaya sa buhay nila, hindi masaya sa asawa o sa jowa nila, kaya nakikichismis sa jowa na may jowa. Gago! Tandaan nyo, ang taong chismoso o chismosa, yan yung mga hindi masasaya sa mga buhay nila. Yan yung mga hindi masaya sa kung sinong anong meron sila. Kasi kung masaya ka sa kasama mo, hindi ka na magiging... Anong pakailan mo sa jowa na may jowa? Anong pakailan mo sa ano na... Hindi ko magets eh. Ito si Lacson, hindi ko alam kung bakit mo kailangan pag-gismisan yan, palakihin. My promise to Pero, Mike Defensor. with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm. Investigating... Ako na, blood na ako dito kay ano ha. Wala itong mapapatunayan na falsehood o hindi. Kahit imbestigahan ba, kasi inamin naman niya na nagkita kami, nag-usap kami, at inimbitahan ko na nga siya dito, kaya pinasundo. Ano ang mapapatunayan doon sa mga CCTV na yon na taliwas sa sinasabi? The veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Yun. There's only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisa? Senator Marcoleta, I don't think so. Hindi yun ang same ang layunin. Ang layunin ng mga majority sa Senate, mailihis kay Romualdez at mailihis kay Marcos ang issue ng Ghost Project. O flood control, Ghost Project na flood control. Yun ang totoo doon. Yun ang layunin nila. Mailigtas si Romualdez, mailigtas si Marcos. Ikaw, ang layunin mo, gusto mo malaman ang katotohanan. Ninyo si Orly Gutesa. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ako, kalabaw. Wala nang kalabaw ngayon. Ang ginawa mo naman. Magnanakaw na ng aso ngayon na nasa kapitbahay natin. Magnanakaw na ng aso. Yung kalabaw pa, nung unang panahon niyo pa ho yun, na Senator Marcoleta. Gago! Magnanakaw na ho ng ano ngayon, ng panty. Magnanakaw na ng aso, ganun. Attorney Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang discredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandiyan lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayun na yan. nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Kasi nga tinukoy ni Gutesa na si Martin Romualdez. Ayun ang dahilan niyan. Hindi, napansin ninyo. Ito mga kababayan, napansin ninyo. Nagsalita si Gutesa. Sinabi niya yung paraan ng pagpapadeliver kay kay Zaldico at saka kay Romualdez. Ano ginawa ni Lacson? Yung mga sumunod na araw. Number 1, kinwestiyon yung irrelevant affidavit kuno. Di ba? Yung notaryo. Irrelevant na yan kasi nagsalita na siya doon Siya na mismo
sa mga lahat ng abogado, alam ng tao yan na irrelevant na yung pinag-uusapan pa yung notaryo. Number 1. Pero yan ang focus ni Lacson. Number 2, na kaya di umano ay kinatanggal niya o kinaalis niya sa Blue Ribbon. Kasi para mas maingay, ang ginawa niya, sinabi niya lahat ng mga senador may insertion, karamihan. Kailangan may paputukin siyang malaking issue para mawala kay Romualdez. So sinabi niya yun. Kaya ikinagalit nung paksyon nung ilan doon sa loob ng majority. Di ba kinuwento ko sa inyo na may nagkwento sa akin na merong di umanong bangayan ng majority nung sinabi ni Lacson yun? Bakit sinabi ni Lacson yun? Kasi nga gustong ilihis kay Romualdez ang issue. Tapos umalis siya para kuno hindi mapagbintangan na nire-railroad niya yung Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ngayon biglang babalik siya. Ano sabi niya? Meron akong surprise witness. Putang ina niya. Gago! Ngayon, duda ako din sa surprise witness na yan Feeling ko, yung surprise witness na yan, para tapunan yung sinabi ni Gudesa. Yung witness na yan, feeling ko lang, opinion ko lang ito, malamang sa malamang, scripted na. Naturuan na anong tawag doon? Sanay kasi ito si Lacson sa mga investigasyon. Alam na mga pulis yan, huwag tayo maglukuhan. Dami nating kakilalang pulis Alam na mga pulis yan. Meron na silang itatanim na witness na na-train na. Ilang beses nang nakausap, na-debrief na, lahat na, nasabi na. Kaliwat kanan nag-train sa kanya. Paano yun? Talagang bibirahin siya, kaliwat kanan. Mapaamin, alam mo yun, para talaga itong tao na to, ma-debrief na kung ano yung dapat niyang sabihin. It took time. Bakit ang tagal? Sabi nga ni Senator Marcoleta, di ba? Kesyo kahit daw nakabreak sila, nagkakaroon pa rin naman ng hearing So hindi pa lusot yun, nakabreak sila. Kaya walang hearing. Hindi, sa tingin ko, opinion ko ito Sa tingin ko, talagang ililis nila yung kay Romualdez, tapos magtatanim sila ng surprise kuno witness na iba na ang script. Gago! Kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, ganun din? Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalgo lahat, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami, samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges. Ayan. Break lang. Pero tayo, wala tayong break. Itulak na natin yan. Ayan. Why was not Martin Romualdez not included? That's through the ICI. Maybe you should ask Because they ICI. are trying to discredit Dutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI Gutesa. pa lang. So Bakit hindi nila isama si Gutesa? Yun. the same reason why they cannot. Ito yung sa ICI bakit hindi nila isamon si Gutesa? Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ba't di nila isamon yun? Sinamon nila lahat Bakit si Gutesa hindi? Eto na nga, nagsalita. Eto si Gutesa, sabi nga ni Lacson, ni Marcoleta, si Gutesa ang pinakakapani-paniwala. Bakit? Si Gutesa yung nag-risk ng kanyang safety, nag-risk ng safety ng kanyang pamilya, at the same time, wala siyang sabit. Ibig sabihin, kung nanahimik siya, okay na ako. Wala. Sinong sisita sa akin? Sino magsasabing kurap ako? Sinong uhuli? Wala naman akong pagmamayari.
Di ba? Parang wala eh. Parang siya yung safe na safe. Pero bakit siya lumabas? Hindi katulad ng iba, si Diskaya. Walang no choice eh. Ginugulo na siya eh. Kaya kailangan niya na magsalita. Yung mga DPWH, obvious naman, nagkabukingan na. So, kailangan na nila magsalita. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Etong taon to pwedeng manahimik. He has the choice. Na tahimik na lang ako para hindi magulo buhay ko. Pero bakit siya nagsalita? Kasi diyan mo malalaman na talagang siya ang pinaka-credible witness. The rest, naiipit lang. Kaya kailangan na nilang magsalita. Sa tingin nyo, kung wari hindi nabanggit si Diskaya, magsasalita si Diskaya? Posible. Yeah? Bakit nagsasalita ito mga to? Kasi nga, ipit sila eh. Wala akong min choice. Tangina, pinatawag nyo kami. O ito, pinatawag ba? Hindi. Pero siya na mismo nagsabi, punta ako dyan, sasabihin ko ito totoo. Yung Amon him problema in the natin Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind, the That most will- guilty. That will come at Sir, some point. is everybody looking for the mastermind? Yo! Parang kayo. I think Tama ka everybody dyan. should be Should be. looking. Should be They looking should for We're the be, but mastermind. supposed it to be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate started By the off way, on the this is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start It's of a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at sa si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. No? So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 Wow, that's- contractors. Ang dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Yo! Siya nagyabang ha, pero ni isa wala siyang tinatawag. Di ba? Katarantaduhan talaga, oo. What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door, na? Wala closed door yan. Lalo magagaling ang taong bayan kung Sa i-close ICI. door. Yung ICI, closed kaya door siguro siya. hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Naku, patay tayo dyan. Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? Parang What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But it's If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Yeah. Hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis This is a ngayon. valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon,
ikulong niyan, mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direksyon, si Gutesa ngayon papapanagutin. Yo! Anong mali niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo na yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public 24/7. Hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Chances are, ginigising. Alam mo, Senator Marcoleta, bangag ang gobyerno ngayon. So siguro, malamang sa malamang, yung mga ibang nagnunotar dyan, bangag din. Hindi kasi natutulog. Gago! Nagtaka ka pa. Hindi. Joke lang po yun, joke lang po yun. Hindi ko sinasabi yung nagnotaryo, bangag ha. Hindi kasi hindi natutulog eh. 24 oras bukas. Hayop yun ha. lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Yes. she assigned or he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial Yes. law. But let's discuss sir. moving forward. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember that I was saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. May understanding. Palagi ko may time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be before, at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Hindi ka makaintindi ah. Sabi na nga wala na ngang oras eh. Pinaalam na nga bakit ba gusto... yung ano nito, yung tono nitong mamang to, tono ni Lacson. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya Obvious ka mabuti masyado. siguro usapan po And ninyo. better still sana, magtawag muna siya ng kuku sa limbawa kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Ano yan? Naghihiring kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang ganun. Naghalo na yung balat sa tinalupan eh. Halata eh. Sir, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should. papatawag pa rin kaya Kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President, at that time, si Cheese Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yun dahil habang ginagawa ko pala yun, nagkudita na kami. Yun na. So ayaw ng pagbigyan ni the new Senate President Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed,
under the witness protection program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala namang ganun sa Bago yan, rules ha? Bago yan, Bago ha? naman ata yan eh. O sabi ni Boy, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that doesn't exist in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Or after. Because remember, every criminal Not liability before, case, if we talk about walang the rule. application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-established. because all the in the case of the Napoles, that was also part of that. You were requiring because the reason why it is not a sixth element because number one, it's a substantive yan Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness, and restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis of your restitution? It's a discretion of the judge. no, Because- but this one, nag-a-apply pa siya. Hindi, wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya. Wala kasi pa nga eh. Kailangan i-process mo siya under the law. Ano na nga WPP sinasabi? Kung utusan ng judge, sige, pero hindi pa nga. Ito naman si Lasierda. pa lang. Wait. Dalawa ho hindi pa yan There were two things, if I recall. One was protection, and one was to be discharged as state As witness, state which is witness. yung mas WPP importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh. Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute? Who's going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness. But restitution will always happen at the end. Well, we have different views, but anyway. Hindi, kasi at WPP, we have not yet established the extent Yes. of the criminal activity. Hindi So, niya kailangan aminin sa'yo tapusin nila na yan, hindi po kami nakaw. But the fact that he's applying to be state witness, obviously, Probably an There's expression an- of willingness to restitute. Yun siguro yung pwedeng... But I'm just you have telling to, you, The hindi pwedeng objective of the law kasi, retroactive din. kaya naman, Basa ka kasi ng batas. Magbasa ka. Hindi ka nagbabasa. Hirit ka ng hirit ng opinion mo. kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. well, anyway. So Yun ang exchange niya. Your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has I been think my that is not position the from the monopoly beginning. of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here Of to course, go but after the we're talking mastermind. about how... Wala naman sinasabing si Marcoleta. Ini-interview mo yung si Marcoleta. So sinasabi ni Attorney Trixie, yan ang punto ni Marcoleta. Single-mindedly, Yeah. this is how he crafted. In fact, the way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that in my... May tanong po ako sa inyong final question. Medyo we're running off time. Pasensya na po. Kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano kung magiging... What do you mean all the way? Sabi, may... Alam mo, napapagalataan ka ha. Napapagalataan ka sa mga terminology mo all the way ha. Ha? Napapagalataan ka, sir, ha? O, siguro, panayang ano mo, no? Panayang punta mo sa mga ano... O, nako, ewan ko. Ay, nako, yoko. Kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganun eh. Ako sa akin, hanggang sa naabot ba yung ebidensya, So, ang di ba? naabot lang kay Ang sinabi ni Romualdez. Gutierrez, Hindi,
Bali kasi ito sinasabi nila Sherda eh. O so hanggang kailan Romualdez lang.